Ayan. And pagbati rin po no sa ating mga bisita, sa ating mga regular attender, sa ating mga first timer ay nalulugod po kami na makasama po kayo sa aming panambahan. Ganun din po, binabati po namin ng maligayang kaarawan para po sa araw na ito ang ating kapatid na si Sister Maricel Manrique. And on the 9th day of February, magdiriwang po ng kanyang kaarawan si Noel Palomar Jr. At sa 12 naman po ay si Jada Montojo. Yan, nakikibahagi po kami sa selebrasyon ng buhay at katapatan po ng Panginoon para sa inyo. So, to formally begin with our worship po para sa araw na ito, allow me to read Psalms 29 verse 2. O sa Tagalog, mga awit 29 versikulo 2. Sabi po rito, ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kanyang pangalan. Inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Muli po, ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kanyang pangalan. Inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. With that, inanyahan ko po ang lahat na tumayo at awitin po natin ang unang himno na pinamagatang Holy, 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 Lord God Almighty. Na banal ang ating Panginoon. Amen. Tunay na banal ang ating Panginoon at marapat na siya'y pasalamatan at purihin sa ating kalagitnaan. And for our second hymn, this hymn is written by Elvina M. Hall, who was moved during the service and understood these three things. So habang nandun po siya sa kalagitnaan ng service ay minove siya ng Panginoon para isulat ang awiting ito. Man are totally not able to save himself, sabi niya, and Christ's atoning work is complete and sufficient, and we are all justified by Christ alone.
So, awitin po natin, Jesus paid it all. Sige po, maaari na po tayo magsiupo. And muli po, ang ating pangalawang himno ay sinulat ng isang writer na ang pangalan ay Alvina M. Hall, who was moved during the service and understood these three things. Man are totally not able to save himself, na hindi raw po natin kaya na isalbang ating sarili mula sa tiyak na kapahamakan, and Christ's atoning work is complete and sufficient, and also we are justified by none other than Christ alone. Awitin po natin, Jesus paid it all. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Lord, now indeed I find thy power and thy alone can change the leper's thoughts and melt the heart of stone. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. For nothing could have done, were by thy ghostly pain. I have washed my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. And when before the throne I stand incomplete, Jesus died my soul to save, my lips shall still repeat. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Amen. Truly, anyone who put their hope in Christ's atoning work ay nilinis at napaka buti ng ating kalagayan sa harap ng ating Diyos Ama. So, nothing can compare about this good thing that the Lord have done in our life. So, para naman po sa puntong ito, bilang bahagi ng ating pagsamba sa Panginoon, tawagin ko po ang mga ushers para po sa ating offering. Sige po, sa punto pong ito, ipanalangin po natin ng ating mga kaloob at ika po. Aming Amang Diyos, pinasasalamatan po namin kayo, Panginoon, sa inyo pong pambihirang likha sa aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil patuloy na
inaanyahan po ninyo kami sa inyong harapan upang magbigay o mag-express ng aming pasasalamat sa pamamagitan ng aming mga kaloob, at hindi lamang yon, Panginoon, kundi sa mga maging simple na inyo pong paalala ng inyong katapatan sa aming mga buhay. Panalangin namin, Panginoon, lahat po ng aming mga kapatid na capable or hindi pa man po capable na makibahagi sa ganitong klaseng gawain ay puspusin po ninyo, Panginoon, ng inyong biyaya at kayo po ang manguna sa aming mga buhay. Maraming po salamat, aming Amang Diyos, at pinupuri po namin kayo sa matamis ng pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. So sa punto pong ito, allow me to call our brother Joel Conanan para po sa scripture reading. Magandang umaga sa ating lahat. I am highly encouraging everybody to please open your copies of the Bible or your phones to Matthew chapter 17, and we are reading from verses 14 to 27. Ulitin ko lang sa mga sumusubaybay sa ating Facebook live streaming. We are reading Matthew chapter 17 verses 14 to 27, and I'm reading in the Filipino version. I start in verse 14. Nang dumating sila sa napakaraming tao, lumapit sa kanya ang isang tao, lumuhod sa harapan niya, at nagsabi, Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalaki sapagkat siya'y may epilepsya at lubhang nahihirapan sapagkat madalas siyang bumabagsak sa apoy at sa tubig. Dinala ko siya sa inyong mga alagad, ngunit siya'y hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus at sinabi, O lahing walang pananampalataya at napakasama, hanggang kailan ko pa kayo makakasama? Gaano katagal ako magtitiis sa inyo? Dalhin ninyo siya rito. Sinaway ni Jesus ang demonyo at lumabas ito sa bata. Gumaling ang bata ng oras ding iyon. Verse 19. Pagkatapos ay lumapit ng sarilinan ang mga alagad kay Jesus at sinabi nila, Bakit hindi namin iyon napalayas? Sinabi niya sa kanila, Dahil maliit ang iyong pananampalataya. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung mayroon kayong pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, sasabihin ninyo sa bundok na ito, Lumipat ka roon mula rito at ito'y lilipat. At sa inyo ay walang hindi maaaring mangyari. Verse 21. Ngunit ang ganito'y hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Habang sila'y nagkakatipon sa Galilea, sinabi ni Jesus sa kanila, ang anak ng tao ay malapit nang ipagkanulo sa kamay ng mga tao. Siya'y papatayin nila, ngunit siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw, at sila'y labis na nalungkot. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis na kalahating siklo, at sinabi nila, Hindi ba nagbabayad ng buwis sa templo ang inyong guro? Sinabi niya, Oo, nagbabayad siya. At nang dumating siya sa bahay, inunahan na niya si Jesus tungkol dito na sinasabi, Ano sa palagay mo, Simon? Kanino naniningil ng bayad o buwis ang mga hari sa lupa? Sa kanila bang mga anak o sa ibang tao? Kaya't nang sabihan niya sa ibang tao ay sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayoy hindi na pinagbabayad ang mga anak. Last verse, Ngunit upang hindi sila matisod sa atin, pumunta ka sa dagat at maghulog ka ng bingwit. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli at kapag ibinuka mo ang kanyang bibig, matatagpuan mo ang isang siklo. Kunin mo iyon at ibigay mo sa kanila para sa akin at sa iyo. May God be blessed and be worshipped and adored as we read the Bible. And po, muli purihin ng Panginoon sa kanyang mga salita. This song na atin pong kakantayin ng himno na ito ay isinulat po ni Ada Ruth Huberson, na ang awitin na ito ay tunay na nagbibigay ng emphasis o diin
sa tatlong napaka-importanting katotohanan. Una, that the saints persevere. Ang mga tao daw na tunay na iniligtas ng Panginoon ay nagpupursigi sa kanilang buhay pananampalataya. Secondly, assurance is grounded in Christ's faithfulness and not in human strength. Yung atin pong kasiguruhan ng ating kalakasan ay hindi nanggagaling sa kakayahan o husay ng tao, kundi sa katapatan lamang ng ating Panginoon. And third and finally, Christ as our Savior and Sustainer. So buo po ang offer ng ating Panginoon sa atin na patuloy na maging tagapagligtas at sustainer ng ating pananampalataya. So awitin po natin, He will hold me fast. When I fear my faith will fail, Christ will hold me fast. When the tempter would prevail, He will hold me fast. I could never keep my hold through the life's first fast, for my love is soft and cold. He must hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. Those He save are His delight. Christ will hold me fast. Precious in His holy sight, He will hold me fast. He'll not let my soul be lost. His promises shall last, both by Him at such a cost. He will hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. For my life He bled and died. Christ will hold me fast. Justice hath been satisfied. He will hold me fast. Raised with Him to endless life, He will hold me fast. Till our fate is turned to sight, when He comes last, He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast.
the Lord always sustains us. Amen. Truly, the Lord always sustains us at hindi niya tayo pababayaan sa gitna ng ating mga hinaharap, lalo't higit sa ating lakad sa pananampalataya. At this point, allow me to read our sermon text na makikita po natin sa Matthew 7 verses 15 to 20. Inanyahan ko po ang lahat na magbukas ng kanilang mga salin at sabayan po ako sa pagbasa. Sabi po dito sa Matthew 7 verses 15 to 20, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na may damit tupa. Ngunit sa loob ay may mga ganid na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Nakakapitas ba ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Gayun din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga. Ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Hindi maaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuting puno ang mamunga ng mabuti ang masamang puno. Bawat puno na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy, kaya't makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. At pagpapatuloy po ng ating pagbabasa ay sundan po natin sa ating mga salin 2 Peter 2 verses 1 to 3. Ngunit may lumitaw ding mga bulaang propeta sa gitna ng sambayanan, kung paanong sa inyong magkakaroon ng mga bulaang guro na palihim na magpapasok ng mga nakapipinsalang turo. Itatakwil nila pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na nagdadala sa kanila sarili mabilis na pagkapuksa. Verse 2, at maraming susunod sa kanilang mga gawang mahahalay na dahil sa kanila ay lalaitin ang daan ng katotohanan. Verse 3, at sa kanilang kasakiman ay pagsasamantalahan nila kayo sa pamamagitan ng mga mapagkunwaring salita. Ang hatol sa kanila mula ng una ay hindi maantala at ang kanilang kapahamakan ay hindi natutulog. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Para po sa puntong ito, aniyahan ko po tawagin sa harapan ng ating pastor. Are we still on live? So pasensya na po sa aming mga live viewers for some distractions, technical difficulties. Buti na lang reform ako. Kung hindi, associate ko na naman sa Tayo po'y dumako sa pangkalatang panalangin at ilapit natin ang mga kababayan natin na sa mga oras na ito ay nakakaranas ng pinsala ng bagyong Basyang, no, sa Bisaya. I just text a friend, yung kapangalan ko pong nakilala ko sa conference na taga-Aklan, umaapaw na raw po ang mga ilog sa kanila at patuloy daw pong umuulan. Dalangin po natin ang mga kababayan natin sa gitna ng sakunang ito. Tayo manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, sa umagang ito na bagamat gloomy ang aming panahon, hindi po ito magiging dahilan upang hindi kami makapag-observe ng araw ng Panginoon, dumako sa gusaling ito at para magpuri at magpasalamat at sumamba sa iyong pangalan. Sa gitna ng kasungitan ng panahon sa ibang lugar at parte ng aming bansa, particularly sa Visayas, dahil po sa patuloy na daladala ng
Bagyong Basyang, kayo po ang patuloy na tumulong sa mga kababayan namin, sa mga local government units, at maging sa aming mga kapatiran sa mga lugar na ito. Dalangin po namin ang ingatan mo at proteksyon sa kanilang buhay at kanilang mga arian. At kung pahintulutan mo man, O Diyos, na mapinsala, ay tulungan sila at ang iyong biyaya nawa ay sapat upang sila'y makabangon at muling makapanauli ng kanilang mga buhay. Panginoon, tinataas din po namin ang aming mga viewers. Patuloy po namin itinataas ang mga regular viewers namin. Si Papa Roman, ang aking ama, ang aming pong mga kapatid na nasa Guimba, Nueva Ecija. Dalangin po namin na abutin sila ng teknolohiyang ito at makinabang ang kanilang kaluluwa sa pakikinig ng iyong salita. Salamat din, Panginoon, sa araw na ito at aming pong kinagagalak ang pagdiriwang at kaarawan ng aming kapatid, si Sister Isel, ang butihing kabiyak ng aming diakono. Salamat po sa kanyang buhay at paglilingkod, ang kanyang ministeryo na hindi po namin napapansin sa harapan, sa pulpitong ito, subalit ang kanyang mga paglilingkod ay tunay na malaking kapakinabangan, O Diyos, sa kabuuan ng Iglesia. Ganon din, Panginoon, ang birthday ni Noel Jr. tomorrow, maging ang birthday ni Jada. Dalangin po namin na kayo po ang patuloy na tumulong sa kanila na ma-appreciate ang buhay at magkaroon ng tunay na ugnayan sa iyo, O Diyos, ng pagkakilala sa iyo. Nagpapasalamat din kami, Panginoong Diyos, sa katatapos na Couples Fellowship kahapon. Salamat po sa opportunity na we were able to have fellowship and again to rekindle our love for each other and our commitment to our husband and wives. Salamat din, Panginoon, sa natapos pong conference sa annual conference sa Cubao Reformed Baptist Church, ang PASCON. Salamat po sa more than 300 delegates na makasama at nagkaroon ng refreshment at spiritual feeding mula sa inyong mga salita. At dalangin po namin sa pagbalik ng mga lingkod mo at mga pastor at mga tagapangaral sa kanilang mga iglesia ay dala nila at bitbit nila ang spiritual nourishment and spiritual refreshment sa mga bagay na kanilang natutunan. Salamat din, Panginoon, sa panibagong serye na aming bubuksan sa linggong ito. Samahan mo po ang inyong lingkod, samahan mo ang iglesia sa sasama-sama naming pag-aaral sa paksang ito. Tunay nga, Panginoon, na kami ay dapat mabalaan, kami ay dapat matuto at makita namin at malaman namin kung paano ito dapat isawata at ipagtanggol ang katotohanan. Samahan mo kami, O Diyos, at nawa ang mensaheng ito ay magtanghal din ng katayugan at kaningningan ni Kristo, na makita namin, O Diyos, na ang kanyang kamatayan sa krus ang siyang dahilan kung bakit siya ay nagtagumpay sa lahat ng gawain ng dyablo at ng mga kaaway at maging ng mga bulaang katuruan at mga propeta at mga apostol na ito. Tinataas namin ito na may pagtitiwala sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Today would be the first of the series of lesson na aking pong napasyahang ibahagi o ating pagtatalakayin sa mga susunod na linggo. At ito po ay pinamagatang kong series na sermon series on Beware, Warning of the Bible. As I prepare for this particular series, there are around 7 to 8 beware statements from the scripture. At ito po ay magiging topical na sermon. However, we will be discussing it as well expository sa ating talakayin. I'm not aware. Can we post yung aking introduction? I'm not promoting this, but I'm just showing this. This is Apostle Kathleen Rick. Now she will be coming this April 1. When I encountered this poster, akala ko April Fool's Day. Pero when I made some research, totoo pala na sa April 1 sa Mall of Asia, darating siya at ito yung sinasabi, Revival is now Manila, Philippines. So ito po yung mga grupo ng mga
self-proclaimed apostles, kagaya nila Cindy Jacobs, no? Sila Paula White. So yan po ang mga kahilera nila sa aspetong yan. I'm not promoting it, but I'm using it as an illustration why we are on this particular series. Sige, pwede nyo na po tanggalin, baka marami pang ma-attract. Okay? So, isang bagay po na imagine nyo ang SM Mall of Asia Arena na naglalaman ng 15 to 16,000. So, calculated na po ng grupong ito ang kaya nilang i-gather. At how many Pentecostal and charismatic churches ang maiinganyo na dumalo sa mga ganitong klaseng paksa, konferensya, or what they called revival. One thing that I do know, ang revival sa Biblia ay hindi ini-schedule. But for them, it was scheduled on April 1. That is one thing na makikita po natin, a great and vast difference on the issue of revival. Normally, in biblical times and church history, revival are unexpected. For example, in Acts chapter 2, nobody knew that there would be a revival on Acts chapter 2 when the pouring of the Holy Spirit on the time of Pentecost. And even in the revival in the time of Jonathan Edwards, sa kanya pong pangangaral ng sermon na Sinners in the Hands of Angry God, alam niyo po ba na yun po yung pangalawang beses niyang ipinangaral sa ibang lugar lamang? Yung una po niyang itong ipinangaral sa kanyang iglesia ay wala pong impact sa mga tagapakinig niya. Subalit malipas po ng ilang panahon, ipinangaral niya ito sa ibang lugar at yun po ang kinasangkapan ng Diyos upang magkaroon ng tunay na paghipo sa puso ng mga tao at konbiksyon sa kanilang mga kasalanan sa aspetong ito. Mga kapatid at mga bisita sa umaga pong ito, ang iglesia ay nanganganib sa ating kapanahunan. Hindi po bunsod ng persecution o tagapag-usig o inuusig ang iglesia, bagamat sa ibang lugar, kagaya po sa Nigeria, talaga pong inuusig ang Kristyanismo. Talagang umaabot sa bloodshed ang mga tao sa Nigeria, ang mga Kristiyano. Pero sa atin pong kalagayan, dito po sa ating bansa, na kung saan ay may kalayaan po ng pagpapahayag at kalayaan po ng pananampalataya, hindi po persecution ang siyang nagiging banta sa Kristiyanong iglesia, kung hindi ang mga deception within. Deception outside coming within. Ito ang dahilan kung bakit ang ilang mga tao ay skeptic sila. In fact, I've heard merong isang attender na ang comment ng kanyang anak ay sinasabi niya na ang lahat daw ng reliyon ay negosyo. Nakakalungkot po kung makakarinig tayo ng ganitong pananalita. Sa kabilang banda, inaamin po natin na meron pong element ng truth sa mensaheng ito. Na hindi po lahat ng mga religious organization ay sincero sa kanilang pagtuturo, sa kanilang pananampalataya. Meron po talagang ginagamit ito para sa kanilang personal na kapakanan and personal agenda. At narito po ang dalawang talata na tiningnan natin o binasa sa atin sa ating pandinig. Mateo 7:19-15 hanggang 20 at ikalawang Pedro. Ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagbigay babala. Ang sabi niya, beware of false prophet who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. Notice, hindi po sinabi ni Jesus na there might be some prophets. Ang sinabi niya, beware, be on guard. Diba? Pag sinabi po ng placard, beware, dogs inside. Alin lang po sa dalawa yan? Kung meron talagang aso na Belgian Malinois na talagang mabagsik, na isang guard dog, kapag ikaw ay nag-trespassing,
ay maaari kang mapinsalat, masaktan. O di kaya, beware, high tension voltage. Titingnan mo kung susubukan mo, mag-a-attempt ka kung talaga bang high voltage siya. Di mo na malalaman kung talagang high voltage siya, kung naka-on ang high voltage perimeter. Makikita natin dito, ang sabi ng Panginoong Jesucristo ay beware. Be on guard. Dahil ito ay tiyak na mangyayari. Si Apostol Pedro sa kanyang sulat, sabi niya, but false prophet also arose among you, just as there will be false teachers among you. Tinitiyak ng panahon ng Panginoong Jesucristo at sa panahon ni Apostol Pedro, sa unang siglo, ay meron na. Meron ng mga bulaang propeta at bulaang tagapagturo. Ngayong umaga, apat na mga halagang bagay ang ating kukonsiderahin sa paksa ng pag-aaral na ito. Una, the reality of false teachers. Secondly, the recognition of false teachers. Thirdly, the response, our response to these false teachers. And lastly, the role of office of prophet and apostles. Ito po ang apat na mga bagay na gusto kong maintindihan natin, matutunan natin. Una, ang realidad ng mga mali, bulaang propeta at mga tagapagturo. Pangalawa, paano natin marirecognize ang mga bulaang ito? Pangatlo, paano tayo maghahanda? Paano natin ano ang ating magiging tugon at response sa mga mubulaan at mga maling tagapagturong ito? At pang-apat, nais po nating ituro at malinawan, ano ba ang opisina ng propeta at apostol sa lingwahe ng Biblia? Bakit merong propeta? Bakit merong apostol? Yan po ang isang bagay na matutuklasan natin at makititingnan natin. At naway bigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon sa oras na ating gugugulin ay maipaliwanag ang mga bagay na ito. Una, tingnan po natin ang realidad ng mga mali at bulaang propeta at tagapagturo. Turn your Bibles in the Old Testament first and let's survey on these particular verses. Deuteronomy chapter 18. Please turn your Bible to Deuteronomy chapter 18, verse 20 to 22, 18, 20 to 22. But the prophet who presumed to speak a word in my name that I have not commanded to speak, or speak in the name of other gods, that same prophet shall die. And if you say in your heart, how many we know the word that the Lord has spoken, and when the prophet speaks in the name of the Lord, if the word does not come to pass or come true, that is the word that the Lord has not spoken. The prophet has spoken it presumptuously and need not be afraid of him. So dito po sinasabi ng Diyos kay Moses, sinabi niya ang aspetong ito ng bulaang propeta. Jeremiah chapter 6 verse 14. Jeremiah chapter 6 verse 14. They have healed the wound of my people lightly, saying, peace, peace, when there is no peace. Ito po yung mga false prophet na sa panahon ni Jeremiah, siya lang yung tanging propeta na nagsasabi ng katotohanan. Siya yung nagsasabi na paparating ang hatol ng Diyos sa bayan ng Huda. Pero ayaw pakinggan ng mga tao at napakaraming mga false prophet na nagsasabing hindi, mali si Jeremiah. May kapayapaan at magkakaroon ng kaunlaran sa ating bayan. And that's the reason why Jeremiah was called the weeping prophet. Dahil siya lamang ang bukod tangi na
nagsasabi ng katotohanan pero ayaw pakinggan ng sambayanan ng Huda. Ang gusto nilang marinig ay yung pagpapala, yung kapayapaan, yung prosperidad. Another thing, chapter 23 of Jeremiah, Jeremiah 23. Jeremiah 23 verse 17 or verse 16. Thus says the Lord of hosts, do not listen to the words of the prophet who prophesied to you, filling you with vain hopes. They speak visions of their own minds, not from the mouth of the Lord. Ezekiel chapter 13, verse 9. Ezekiel chapter 13, verse 9. My hand will be against the prophet who see false vision and who give lying divination. They shall not be in the council of my people, nor be enrolled in the register of the house of Israel, nor shall be enter into the land of Israel. And you shall know that I am the Lord your God. So makikita po natin sa mga talatang ito na existing na ang mga bulaang propeta. Hindi lang sa panahon ni Kristo, hindi lang sa panahon ng Apostol Pedro, umusog pa tayo ng time frame, umusog pa tayo ng time chart. Even in the time of the Old Testament, false prophet and false teachers are already existing. That's why there is the reality of false prophet and false teachers. Let's look on in the New Testament. Nakita na natin yung Matthew 7. Another text in Matthew chapter 24. Matthew 24, verse 11. Matthew 24, verse 11. And many false prophets will arise and lead many astray. So dito natin makikita na ano ang context ng chapter 24. Ito daw po yung tanda ng muling pagparito ni Kristo. Sa second coming ni Christ, maglalabasan, magsusulputan ang mga bulaang tagapagturo, ang mga bulaang propeta. Many false prophet will arise. And sad to say, sabi dito, they will lead many. Hindi po kaunti. Imagine nyo, punuin mo ang MOA Arena ng 15 to 16,000, hindi po yun few. Those are by the thousands na makikita po natin dito. Yung 2 Peter, nabasa na po. 1 John, chapter 4. Unang Juan, kabanatang 4. 1 John, chapter 4, verse 1. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God. For many false prophets have gone into the world. So, hindi lamang po si Jesus, hindi lamang si Apostol Pedro, ngayon si Apostol Juan, nagbibigay din po ng babala. Nagbibigay babala siya patungkol sa bulaang propeta. Ano pa po si Apostol Pablo? Acts chapter 10, Acts chapter 20. Turn your Bibles in Acts 20, verse 28 to 29. Acts 20, 28 to 29. Pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseer, to take care for the church of God, which He obtained by His own blood. Verse 29. I know that after my departure,
fierce wolves will come in among you, not sparing the flock. And from among your own selves will arise men speaking twisted things to draw away the disciples after them. Una, si Jesus, si Pedro, si Juan, ngayon si Apostol Pablo. Tingnan niyo po mabuti, hindi ko po ito pananalita. No? I'm just reading and quoting the statements and the written revealed scripture from these persons. Makikita po natin dito, ano ang katotohanan? Ang Biblia ay nagbibigay babala sa mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Ano po ang gusto natin? Gusto mo ba na ikaw ay pumunta sa isang doktor at hindi sabihin sa iyo ng doktor ang tunay na kalagayan ng iyong kaluluwa, ng iyong kakalusugan? Ikaw ay mayroong nararamdamang kakaiba sa iyong katawan at sasabihin niya sa iyo ng doktor, ay wala, trangkaso lang yan, lagnat laki lang yan. Pero ang katotohanan, alam ng doktor na meron ka ng stage 4 cancer. What would you like? Isang diagnosis na tapat na tinasabi sa iyo na ito ang kalagayan mo? O gusto mong i-sugarcoat yung katotohanan? Here we see a lot of scripture passages na binasa ninyo. Unless hindi nyo binasa, kaya maaaring hindi kayo kumbinsido. But you can listen back on this recording and you could follow the text and verse, and may the Holy Spirit convince you that there is indeed a danger of the reality of false prophet and false teachers. False prophet and teachers are dangerous because they appear genuine, seemingly genuine, but distorting truth. And worse, they are leading the people away from God. We have to face it. In our time, in our generation, at this present moment, we face prosperity teachers who promises wealth instead of repentance. Bakit ang popular na mensaheng gustong marinig ng tao ay kagalingan, pagpapalaya sa mga kahirapan, pagpapalaya sa mga karamdaman, pag-unlad ng negosyo, subalit hindi mo marinig ang panawagan ng pagsisisi. Pagsisisi na magmula pa lamang paggising mo kaninang umaga, sa iyong pagbiyahe hanggang pagpunta rito, ang iyong isip ay lumipad na at in fact nagkasala na bago pa kang ikaw makapunta sa gusaling ito. At yung kasalanan yan ang siyang magbubulid sa iyo sa kapahamakan. We face prosperity preachers who promises wealth instead of repentance, who deny the authority of the Scripture, and cult leaders who distort the sound doctrine. Kaya mga kapatid, huwag tayong maging mangmang. Huwag tayong padaya na merong realidad ng mga maling tagapagturo. Sapagkat the church is always under attack, not only from persecution, but also from deception. In other parts of the world, Christians are persecuted. They are attacked because of persecution, just like in the Nigeria. Na hindi nga ito nako-cover ng mga mainstream media. In other parts of China, mga Kristiyano kinukulong at hinuhuli. But also, in countries like us, the church is also under attack because of the presence of this kind of false teachers and prophets
And they are attacking and hurting the church from deception. This is one of Satan's most effective weapon. He is using not the sword of persecution, but he is using twisted truth, which is a deliberate lie. Kaya ikaw bilang isang Kristiyano, merong hamon sa iyo, merong kailangan kang gawin. Ikaw ay dapat lumago sa kaalaman ng salita ng Diyos upang ikaw ay magkaroon ng kaalaman, ng discernment of what is right and what is wrong. Because of the proliferation of false teaching in our time, you ought to discern what is biblical and what is twisted, distorted from Scripture. That's the reality of false teachers and false prophet in our time. Secondly, how we are going to recognize these false teachers? As we go back to our text, Matthew chapter 7, verse 15 to 20, Jesus tells us, hindi sinabi ni Jesus na mag-ingat kayo and then tapos na. Wala siyang binigay na elaboration. He made an elaboration that we able to recognize such kind of false teachers in our time. Jesus tells us, you will recognize them by their fruits. Verse 16. How do we recognize? How do we discern them? Well, the Bible warns us that they will be recognizable by their fruits, by their actions, by their motives, by their teaching which ultimately reveal deceptions rather than righteousness. Magaling sila magpanggap. Sila nga daw ay mga lobo na nakadamit na tupa. Na sa umpisa, akala mo ay kakampi, akala mo ay kabagang, katuwang, it seems harmless, and yet, later on, they will devour the flock. These false teachers are also using the Bible. They are also quoting Bible verses, chapter and verses. But they have a twisted interpretation. Their teaching ultimately destroy the soul. Ang sabi ni Jesus, by their fruits, you will know them. These fruits may refer to their teachings, to their doctrine. Galatians 1:8, turn your Bibles to Galatians 1:8. Galatians chapter 1. Let's start with verse 6 to verse 8. Verse 6. I am astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and turning to a different gospel. Not that there is another one, but there is some who troubled you and want to distort the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach you another gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. Pansinin po ninyo yung pong mahanghang, mabibigat na pananalita ni Apostol Pablo sa verse 6 to verse 8. Sinabi ni Apostol Pablo, ako'y namamangha na kay dali niyong talikuran ang biyaya ni Kristo at ang kanyang ibanghelyo at nabaling kayo sa ibang ibanghelyo. A different gospel. A gospel of another kind. At ano sabi ni Apostol Pablo rito? Maging siya daw o kahit may anghel pa man sa langit na magpakita, siya daw po ay walang karapatang baguhin ang ibanghelyong naituro at naipangaral niya na. Look at the qualification. Qualify ni Apostol Pablo
na kahit baguhin pa niya, kahit daw po siya ay pakasumpain siya. Ibig sabihin talagang anathema, itaboy, ilayo, talikuran. It's a negative term. No? Kumbaga po, sa isang institution na kapag merong nanggulo, yung mga authorities, yung mga security personnel, they have the right na talagang ilabas sila doon sa institutions. Kung merong unruly customer, pwede siyang ilabas. Ihagis palabas. And that is the concept of the word anathema. Ang tanong, are we familiar with the cardinal Christian faith? O dahil sa kung ano yung narinig natin sa lolo't lola natin, yun na ang ating paniniwalaan. Kung ano yung practice na ginagawa ng ating magulang, yun na rin ang practice na gagawin natin paglaki. Kaya hindi natin ma-discern kung tama ba o mali yung practice o yung ritual o yung ceremony. We need to discern the sound cardinal, the fundamental, the cardinal of the Christian faith. And let me mention by passing. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. The sufficiency of Scripture as the final and supreme authority of the Christian and the church. The doctrine of the Godhead, that there is one God in three different, distinct persons. Co-equal, co-eternal, co-existent. That Jesus Christ is the second person of this triune God. He came to the earth, incarnated, with a divine and human nature. That He was born in a virgin birth, grew up as a sinless servant, who died, and after 3 days resurrected and ascended in heaven. And the doctrine of heaven and earth, heaven and earth, heaven and hell. Ito po ang mga doktrina na maliwanag na fundamental, kailangan. These are non-negotiable doctrines. Na kapag lumihis ang isang quote-unquote religious groups, or religious leaders, or religious church, or denomination, or even PNC, lumihis man ang PNC dito, PNC will be an apostate church. Kaibigan, kapatid, may papagtanggol mo ba ang mga doktrinang ito? Gaano ka kapamilyar sa mga doktrinang nabanggit? Paano mo malalaman na tama yan? Sa lahat ng pagkakataon, ikaw ay mag-i-amen na lang? Nang hindi mo susuriin? Nang walang pagpagsala sa iyong kaisipan? At pag-ayon batay sa salita ng Diyos? Diyan makikita sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo at doktrina. Kalawa, by their actions and character. Sila ba'y paglilingkod? O meron silang mga tagapaglingkod? Hindi na ilubog na tayo ba? The self-proclaimed appointed son in Davao, he had his mansions, he had his helicopter, he had his wealth, he had his servants. Nasa siya kayo? Nakadetain, may kaso. May kaso ng sexual harassment, may kaso ng human trafficking, may mga kaso na yung kanyang mga servants na mga tawag niya, Solomonic servants. Ayun pala, sexual abuse ang ginagawa niya sa mga servants na yun. How sad that these people were deceived. Modern day preachers, televangelists, giving false hope, false promises, and false peace and prosperity. Just like in the time of Jeremiah. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, di ba? Yung mabuting puno, magpuproduce siya ng mabuting bunga. Pero yung bad tree, it will produce bad fruit. The effect that they will lead people away from Christ. Ito yung mga grupo na kung saan napakaraming bawal. Bawal magpantalon sa mga babae. Bawal magpaputol ng buhok. Bawal makinig ng secular music. Napakaraming bawal. All of the legalism. And their leader had a charismatic personality. Lahat sila
They were enticed with a charismatic personality. Let us be Bereans. Acts 17, verse 11. Let test and subject every teaching, if it is were so. Si Apostol Pablo nung magturo sa Bereans, chine-check ng mga taga-Bereans kung yung tinuturo ba ni Apostol Pablo ay naaayon sa salita ng Diyos. Hindi na offend si Pablo. Hindi siya na-offend. Teka, apostol ako, ba't ba kayo nagdududa sa akin? Kinumend ni Apostol Pablo. Kinumend ni Lucas sa ginawa ng mga Kristiyano sa Berea. Na yung kanilang napapakinggan, sinusuri nila kung ito ba talaga ay nakasaad sa Biblia. And that's how we recognize false teachers. Thirdly, the response to false teachers. What must we do when we are confronted with false teaching? First is the defense. Ang pagtatanggol. Bakit ko po gagawing series itong mga beware na ito sa taong 2026? You know why? It is my duty to guard the flock. It is my duty, bantayan ang 77 members ng TNC regarding false teaching. Anong ebidensya ko? Turn your Bibles in Titus chapter 1, verse 9. Titus chapter 1, verse 9. Ano pong context ng chapter 1? Magmula sa verse 5. Ito po yung context nito. Ang paksa dito ay qualification ng mga elders. Pagdating sa verse 9, isa sa mga qualification ng isang pastor o ng isang shepherd, isang elder, he must hold firmly to the trustworthy word as taught. Kama, meaning to say, yun yung unang idea, yung unang thought, it is separated by comma, so that he may be able to give instruction in sound doctrine and conjunction also to rebuke those who contradict to it. Ang tungkulin ko po bilang pastor ng iglesyang ito ay mapanghawakan ko, maipagtanggol ko, maituro ko ang sound doctrine at masawata, mapigilan, maiwaksi ang mga maling katuruan. And that's the reason why we as a local church, we are a church who holds in a historical reform creeds and confessions. Kinikilala natin ang karunungan ng mga naunang mananampalataya sa atin sa mga nagdaang ibang siglo. Na yung ating pananampalataya ay nakaugnay sa kanila at sila rin naman ay nakaugnay sa salita ng Diyos. That's why we are holding a historical confession of 1689 Baptist Confession of Faith, the summary of all the entire teaching of the Bible. Napakaraming iglesia ang mangmang sa Confession of Faith. Kaya sila po ay nasisila. Kaya sila po ay nadadaya. They don't have any idea about church history. Wala silang alam tungkol kay sa kasaysayan. Parang ang mga kabataan ngayon, di ba? Kayong mga kabataan, kung hindi kayo aral sa Philippine church history o Philippine history, hindi mo pwedeng sabihin na Pilipino ko. Kung hindi mo kilala si Gat Jose Rizal, sila Andres Bonifacio,
Kung wala kang kaalam-alam tungkol sa church sa Philippine history, yan ay heritage. Yan ay culture and heritage na masasabi mo at mababanggit mo kung bakit ikaw ay isang Pilipino. And you are be proud to be a Filipino. In like manner, ang isang Kristiyano, you ought to have an understanding, basic information about church history. And more so, understanding of the Scripture. That's why, in this church, I'm guarding the pulpit. Bakit po yung mga well-known preachers na kilala ninyo sa ibang iglesia o sa 702 DCAS hindi pa umaakyat dito sa pulpitong to? Bakit po yung mga sister of minded churches lamang ang hinahayaan kong makatungtong sa pulpitong ito? It's because part of my duty is to guard my flock na ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon. I'm guarding the pulpit and only those who of our sister churches, minister of same faith and conviction, are allowed to minister, to teach and preach in our midst. We need to cultivate discernment. Look at 2 John chapter 1, or isang chapter lang naman ng 2 John, verse 10. 2 John, verse 10. Let's start with verse 8. Watch yourself so that you may not lose what we have worked for, but may win a full reward. Verse 9. Everyone who goes on and does not abide in the teaching of Christ does not have God. Whoever abides in the teaching has both the Father and the Son. Verse 10. If anyone comes to you and does not bring this teaching, do not receive him into your house or give him any greetings. For whoever greet him take part of the wicked works. Take part of his wicked works. James 3 verse 1 and 3. Chapter 3 verse 1. Huwag po mahangad ang lahat sa inyo na maging tagapagturo. Sa kadahilanan, mas mabigat ang pananagutan ng tagapagturo. Here we see, we need to cultivate as Christians, as individual Christians. And I am appealing about the members of TNC. You cultivate biblical discernment because of the reality of false teachers in our time. Kayo ang magdi-discern sa mga pinapanood ninyong mga tele-evangelists, sa mga pakinggan ninyong mga sermon, mga pina-follow nyo sa YouTube, mga hinahangaan ninyong tagapangaral. And that's the reason why I'm teaching you this matters, in order for you not to be deceived. Turn your Bibles in these following verses. Romans 16, verse 17. Romans 16, verse 17. I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause division and create obstacle contrary to the doctrine that you have been taught. Avoid them. Hindi mo bibigyan mo ng platform. Hindi yung bibigyan mo siya ng venue para mag-influence pa. Second Timothy chapter 4 verse 3. 2 Timothy chapter 4 verse 3. For the time is coming when people will no longer endure, or when people will not endure sound teaching,
But having itchy ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passion, and will turn away from listening to the truth and wander off to myths. Mangyayari ito sa mga nasa loob ng iglesia. Ephesians 4. Turn your Bibles in Ephesians chapter 4, verses 11 to 14. Ito, makikita, mamaya magagamitin ko po itong talatang ito sa ika-4 na punto. Verse 11, ano pong sabi dito? And He gave the apostles, the prophet, the evangelists, the shepherd and teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Verse 14, so that we may no longer be children tossed to and fro by the waves of carried about every wind of doctrine, every human cunning, by craftiness in deceitful scheme. And finally, Colossians chapter 1, verse 27 and verse 28. Colossians 1, sabi po dito, to them God chose, make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of the mystery which is Christ in you, the hope of glory. Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. The very basic success or sabihin nating accomplishment ng isang pastor is maturuan ang miyembro. Lumago ang miyembro at iharap ang mga miyembro na mature sa Panginoon. That's my duty. Na ikagagalak ko na habang ako ang niloloob ng Diyos na maging lingkod at tagapanguna sa iglesyang ito, nakikita ko ang mga kalalakihan at mga kababaihang lumalago rin sa pananampalataya. At lalong-lalo na ang mga kalalakihan na sa kanilang paglago, sa kanilang pananampalataya at kaalaman, ay sumasagot sila sa mga hamon ng paglilingkod. Naghahangad, nagde-desire, na nais nilang maglingkod sa Panginoon sa larangan ng opisina ng pagiging diakono o ng pagiging tagapanguna. I will never ever be threatened if there will be desiring. It would be my joy to see men who will be aspiring office bearer of this church. Because this is the fulfillment of Colossians 1:28. Naging epektibo ko sa paghubog ng inyong kaisipan, ng inyong kaalaman, ng inyong paglago tungo sa paglilingkod. Nawagan niya na maging hangarin. Hindi politika na matetreten ako sa posisyon kong ito. No. And sad to say, there are churches na ganon. And that's why, makikita niyo sa mga iglesyang ito, pag namatay, susunod yung anak. Magmula sa alolo, sa ama, sa apo. Iisa ang apelido, natalo. Hindi niyo nakuha. Mga kapatid, we need to guard. Because the Bible tells us
Jesus tells us, Apostle Paul tells us, Apostle John, Apostle Peter warned us of such false teachers and prophets. Christian parents, it's your duty to guard your children from these deceptive influences. Church members, please pray for your church leaders that they will be able to stand firm into sound doctrine. And believers, members, immerse yourself to the Word of God that they may be able to discern of error. Fourthly and finally, hindi lamang natin nakita ang reality of this false teaching. Hindi lamang we are recognizing these false teachers by their fruits. Hindi lamang we need to respond by defense and devotion to Christ. But fourthly and finally, what is the role of this prophetic and apostolic office? Babalik po tayo kanina sa Ephesians chapter 4. But before Ephesians chapter 4, dun muna tayo sa Ephesians chapter 2. Turn your Bibles in Ephesians chapter 2. In Ephesians chapter 2, verses 19 to 22, follow me. Mahalaga po ito. Ephesians chapter 2, verse 19 to 22, ano pong sabi dito? So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. Verse 20. Built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the cornerstone, in whom the whole structure being joined together grows into the holy temple in the Lord. In Him you are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. Picture in your mind, verse by verse. Verse 19. Tayo daw pong mga Kristiyano, particularly ang mga Kristiyano sa Epeso, hindi na raw po sila mga estranghero. Kung hindi sila daw po ay mga mamamayan, mga banal, miyembro ng tahanan ng Diyos. Household of God. Paano po naitayo ang household of God? Paano daw po naitayo ang church? Verse 20. Built on the foundation of the apostles and prophets. So ang pundasyon po daw ng iglesia ay ang mga apostol at mga propeta. At sino daw po ang panulokang bato? Sino ang cornerstone? Si Kristo. After the foundation is built, Christ, and after Christ, what next? The saints. We are the bricks. Yung mga mananampalataya, ang sabi dito, tayo daw po ang bumubuo ng buong struktura na pinagkakabit-kabit para sa isang banal na templo ng Diyos. Verse 22, you are being built together in the dwelling place for God by the Spirit. Our text says, the apostles, the office of the apostles and the office of the prophet are necessary for the foundation of the church. That's why they have the authoritative word. Prophets, Old Testament, thus says the Lord. The Lord declares. Pagdating sa New Testament, yung teaching nila, all of this are the foundation of the New Testament church. The prophets were necessary in revealing God's will, judgment, but they point to Christ. But it is also a temporary office, as well as the apostles, or the office of the apostles. They are the one that is laid the foundation. And there is no more foundation today. There is no more new foundation today. Bakit po? Dahil natapos na ang Biblia. The apostles and the prophets were the foundation in verse 20,
verse 21, si Kristo ang panulo ang bato. Ang mga mananampalataya ang binubuo ng struktura. Verse 22, in Him, referring to Christ, you, referring to the Ephesian believers, are being built together into the dwelling place for God by the Spirit. And that's the reason, that is the connection of chapter 4, verse 11. Go now to Ephesians chapter 4, verse 11, na ang sabi dito, ano po? And He, referring to Christ, gave the apostles, the prophets, the evangelists, which Bible commentator says these are missionaries, and shepherd and teacher. Tingnan po ninyo, yung shepherd and teacher is one person po yan. It is separated by 3 comma. Apostles, comma, prophets, comma, the evangelists, comma, pero pagdating po dun sa shepherd and teachers, a compound noun na pinagdugtong. Meaning to say, the pastor ought to be a teacher. This is the blueprint. Kaya nga, kung titingnan po natin ang argument ng Scripture, there is no more biblical prophet. There is no more apostles in our modern time. And that would be my next sermon next Sunday, Lord willing. I will contend that Apostle Paul is the last apostle of the Bible. Kaya kung meron kayong kilalang Apostol Carillo, Apostol Periol, Apostol Kathleen Grek, I can categorically say, according to the authority of the Scripture, they are false apostles. Mga kapatid, we have Christ who now seated on the heavenly realms, taking the office of the prophet, priest, and king, all in one. By the virtue of His death on the cross, we have a good shepherd. We have a good teacher. He is the master teacher. We have a victor. We have a champion. He defeated the wiles of the enemy upon His complete and finished work at the cross. Look at these verses. Colossians chapter 2. Colossians 2, verse 6 to 10. Colossians 2, verse 6 to 10. Therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and build up in Him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in kindness, in thanksgiving. See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit according to human tradition, but according to the elementary spirit of the world, and not according to Christ. For in Him the whole fullness of the deity dwell bodily, and you have been filled in Him, who is the head of all rule and authority. Let's turn to verse 14 and 15. By canceling the record and debt that stood against us with its legal demand, this He set aside, nailing to the cross. Here comes now, verse 15. He disarms the rulers and authorities and put to open shame by triumphing over them in Him. Ano pong tinutukoy dito sa mga talatang ito, mga kapatid? Mga viewers, mga bisita at mga kaibigan. Ang kamatayan ni Kristo sa krus, ang naging dahilan kung bakit natalo, nagapi, ang elemento, ang kapangyarihan ng kaaway. Satan is using deception, and he is using these people, these false teachers and false prophets, to deceive people. But we have a champion. We have a victor in the person of our Lord Jesus Christ. And Jesus Christ had dismantled them on the cross. Ang picture dito sa verse 14, yung isang labanan po ito at yung nanalong kaharian, ipaparada nila yung mga prisoners of war. Ipapakita nila as a spectacle sa kanilang mga kababayan na nakatalikala.
bihag-bihag nila. At ipaparada ito to showcase the victor. Who is the victor in this battle? Kaibigan, si Kristo ay nagtagumpay na. Ang kanyang pagkabuhay na maguli sa pagkakamatay after 3 days guarantees, is a testament of His victory. Kung hindi nabuhay ang Panginoong Kristo, wala siyang pinagkaiba kay Muhammad. Wala siyang pinagkaiba kay Buddha, na nagturo, may mga followers na matay, hanggang ngayon patay. But the mere fact na ang Panginoong Kristo'y nabuhay na maguli, nagpapatunay na ang kanyang mga itinuro at sinabit pangako ay totoo. Ito'y hamon sa iyo, kaibigan. Patuloy ka bang magkikibit balikat? Patuloy ka bang magtitengang kawali? Patuloy ka bang hindi magpapasakop sa salita ng Diyos? What is at stake is eternity of your soul. Either you repent, gaya na sinabi ni Pastor Rob Ventura last Sunday, either you bend to this Christ, or you will be broken by Him. You bend, you kneel down, kiss the Son, or you will be broken into pieces sa kanyang muling paparito. Aming manalangin. Aming dakilang Diyos, samahan mo kami, samahan mo ang iglesia, samahan mo mga kapatian sa bagong hamon ito ng serye ng aming pag-aaral, at naway matuto kami at lumago kami at ma-discern namin ang tama at mali sa aming kapanahon ng aming ginagalawan. At naway patuloy namin panghawakan ng mga precious doctrines na ito bilang aming panangga sa mga maling aral at mga bulaang pagtuturo na meron sa amin sa kapanahon ng ito. Magligtas ka na rin, o Diyos, kung kinakailangan at kung yung loloobin. Tawagin ang mga lalaki at babae sa gusaling ito sa kanilang mga tahanang nanonood, sa tunay na pagsisisi at pananampalataya, at ang lahat ng kapurihan ay mauwi sa iyong pangalan, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagbabahagi ng kanyang mga salita. In this corrupt world, we have this one confidence na maaari nating panghawakan. Sabi ng salita ng Diyos sa kanyang sulat sa John 10 verse 27. Hayaan ninyong basahin ko ito. Sabi po doon, nakikinig sa akin ng aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay isa. Our hope is not built on anything that is made temporarily. Our hope is made in Christ and built in Christ alone. Without, aniyahan ko po lahat na tumayo para po sa ating panghuling awitin na pinamagatang The Reformation Hymn. We will trust God's word alone, for His perfect will is known. Our tradition shifts like sun, while His truth forever stands. We will live by faith alone, grow in merit on our own. All we claim is Jesus Christ and His finished sacrifice. Glory be to God alone. Through the church He redeemed and made His own. He has freed us, He will keep us till we're safe. Home, glory be to God alone. We're saved by grace alone, undeserved.
accomplishments on earth can achieve the second birth. We will stand on Christ alone, the unyielding cornerstone. Nations rage and devils roar. Praise God from whom blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly. At ngayon tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos, ang pag-ibig ni Kristo na pinatunayan niya sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli ay nagapi niya ang kasalanan, nagapi niya at tinalo niya ang kaaway, dinurog niya ang ulo ng ulupong sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na maguli at sakripisyo sa krus. At ito rin ang dahilan kung bakit nabuksan ang kaligtasan at kapatawaran sa isang makasalanang kagaya mo't kagaya ko. At ito pa rin ang patuloy na panawagan ng Ebanghelyo, pagsisisi at pagtiwala at paglalagay ng pagtitiwala at paglagak ng iyong pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo.